Ang hatol ng koneho, isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya na sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Gutom na gutom at hapong-hapon na ang tigre. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Isang tigre. Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Sandali, huwag mong isipin yan. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ko. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Sandali, hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan ng pagpapasalamat at pagtanaw mo ng utang na loob? Wala na akong pakialam sa pangakong yan. Dahil nagugutom na ako, hindi ako kumain ng ilang araw. Sandali, tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Mga tao nang binibilang namin upang lumaki. Ginagamit ninyo kami sa pagpapatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang gumawa ng butas na iyan. Sige, pawiin mo na ang iyong gutom, tigre. O anong masasabi mo doon? Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ng tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Dapat na siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami ay may silang naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka nagbabat na mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang mga bukid upang makapagtanim sila. Subalit anong ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay at ginagawang pagkain. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Alam na ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan nang biglang dumating ang lumuluksong-luksong na koneho. Sandali, tigre, sandali. Ano na naman? Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ng koneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Walang kwenta. Alam mo ang sagot niya, pareho lang sa sagot ng puno ng pino at baka. Pakiusap, parang awa mo na. O sige, pero huli na ito. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Naintindihan ko ang inyong sinasalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayo magtungo sa hukay. Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa koneho. Tingnan natin. Sabi mo nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Pumunta kayo sa mga posisyon nyo noon upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ang hatol ng koneho, isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Created using Powtoon.